Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May mga umusbong na tanong sa isip ng isang mountaineer nang sa kanyang pag-akyat sa Sierra Madre, may namataan siyang tila isang halamang may mga galamay. Ano kaya ito? Habang sinusuyo ng grupo ng mountaineer na si Mac ang isang masukal na trail sa kabundukan ng Sierra Madre, ito ang kanyang naispatan. Tila isang pulang halaman na may mga galamay. Napansin ko siya na nandun sa bandang paanan ko. Napakakulay niya eh. Sobrang vibrant niya. Mukha siyang kabote na may pagka-reflesya din ang style niya. Maliit talaga siya. Sabi ko, ang ganda nito, kakaiba to. Natuwa ako. May ganito pala na halaman. Ngayon ako nakakita nito. At para meron siyang remembrance, kinuna niya ito ng mga litrato. Gusto ko rin talagang malaman kung ano talaga yun. Kaya lang, wala kasi masyadong data or wala akong kasama that time na biyasa sa pagtukoy. Ano nga ba ang nakita ni Mac sa kagubatan ng Sierra Madre? Kuya Kim, ano na? Ayon sa isang mycologist, ang nakita ni Mac sa Sierra Madre, hindi isang halaman kundi isang fungus. Di tulad ng mga halaman, ang mga fungus, walang kakayang gumawa ng sariling pagkain. Wala silang chlorophyll. Sa halip, sila'y umaasa sa mga nutrients na na-absorb mula sa organic material, gaya ng patay na halaman at nabubulok na mga kahoy. Anong klaseng fungus naman kaya ang nakita ni Mac? Ito ang Aceroe rubra, isang Basidiomycetus fungus na kabilang sa pamilya ng mga stinkhorn mushrooms. Isang uri ng fungi na kilala sa kanilang kakaibang hugis at masangsang na amoy. Naglalabas sa mga ito ng mabahong amoy para makaakit ng mga insekto na mahalaga para sa kanilang spore dispersal o pagpapakalat ng spores. Ang masansang na amoy ay mula doon sa tinatawag nating gleba. Ito yung part na structure ng kabote kung saan ito ay malagkit na may kulay brown to green sa gitnang bahagi ng kabote na kung saan nandoon yung milyong-milyong spores. Ito yung mabahong amoy na mahalaga para sa dispersal. Ang kakaibang struktura ng starfish fungus ay mahalaga din para sa kanilang reproduction. Ito ay umaasa lamang sa mga insekto. Mabaho man ang mga ito, hindi sila tinuturing na delikado o nakakalason. Huwag itong kainin at huwag sirain. No? Mas mabuting pabayaan na lamang ito dahil bahagi sila ng kalikasan at tumutulong sa pagbubulok ng mga patay na halaman. Pero alam niyo ba na marami pang klase ng fungus sa ating kapaligiran na may kakaibang itsura? Gaya ng isang ito, na parang isang binunot ng ngipin na may tumutulo pang dugo. Sa unang tingin, ang puti nitong katawan parang binunot ng ngipin na may mga patak ng dugo. Pero isa rin itong fungus, itong Hydnelium becki. Dahil sa kakaiba nitong itsura, tinatawag din itong bleeding tooth fungus o devil's tooth. Ang tila pulang dugo sa katawan nito ay isang likido na nilalabas ng Hydnelium becki sa prosesong tinatawag na guttation. Naglalaman ito ng tubig, pigments at iba pang kemikal. Matatagpo ng fungus na ito sa mga kagubatan sa North America, Europe at ilang bahagi ng Asia na may pine at iba pang conifer trees. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24.